Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon ay iikot tayo sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naay, Cavite, kung gaano kalaki, kalawak, kalapad yung mga pabahay dito sa may Naay, Cavite. So, ngayon, nag-uumpisa tayo dito sa may Malainin Park. So, kung tawagin ito Blue House kasi blue yung mga bubong. Kaya tinatawag to, mas kilala sa Blue House. So ngayon ikutin natin siya kung gaano kalapad itong Malainin Park. Tapos lulusot tayo papunta sa may Erika Louisville sa likod. After nun, pupunta naman tayo sa Christoph Height Extension. And then mas kilala na ngayon kung tawagin nila ay Erika Louisville Extension. After nun, pupunta naman tayo ng Parkstone sa may Kalubkob na. Tapos, after ng Parkstone, diretso tayo ng Hyacinth. Tapos, after ng Hyacinth, diretso tayo ng Christoph Height Extension uli. Barangay Molino na yon. After nun, punta tayo ng Sabana na pabahay. Tapos, after nun ay punta na tayo ng Naik View. So, pasyalan natin lahat yung mga subdivision na yan na pabahay ng gobyerno. Okay, nandito na tayo. Ito na yung Malainin Park. So, ayun yung pinakaparang extension. Makikita nyo na malawak pa rin yung mga bakanting lupa no, sa both side. So, hindi natin alam kung sa gobyerno na yung lupa na yan o private pa. So, ito yung tinatawag na Malainin Park Extension. So, makikita ninyo dito na pinaayos na yung mga bahay ng mga beneficiary. At dito sa lugar na to, marami ng residente, marami nang na-relocate dito. So ayan, nakikita naman ninyo yung mga kabahayan napaayos na rin nila. Ayan, kakaliwa tayo, makikita nyo rin yung harap napakalawak pang lupa pa rin yun. Tapos kakaliwa na tayo sa kanto na yan. So makikita nyo kung ano na yung ginawa ng mga residente sa bahay nila. So lahat halos karamihan pinagawa na nila yung mga extension nila. So harap, likod at gilid. Nakakatuwa na nakikitang ganun yung mga pabahay na gobyerno na pinaayos na ng mga beneficiary. So ayan, liliko na tayo dito sa kanto na to. At kakaliwa tayo, tapos balik lang tayo sa pinanggalingan natin kanina kasi tapos na yun. Naikot na natin siya. So, kanan na tayo dito, tutuloy na tayo ng papuntang Erika Louis. So, makikita nyo na talagang bakante pa yung both side. Pero sa bandang unahan, ayun na naman yung mga kabahayan. So ayan may mga lupa pang bakante pa at dito umaambon na. Umaambon na. Medyo nagmamadali na tayo dito kasi madilim yung kalangitan dun sa bandang unahan at pumapatak-patak na yung ulan. So papunta na tayo ng nito, Erika Louisville. Lumalakas na yung ulan dito. Gagawin natin, patila muna tayo. Kasi patak na tila muna tayo. Silong muna tayo dito sa may bahay na to. Tago, bilis! Ayan, yung sitwasyon ngayon dito. Lumakas na yung ulan. So ayan, tumila na at medyo parang 15 o 20 minutes din na ang tinagal ng ulan. Tuloy na tayo sa ating pag-ikot sa pabahay ng gobyerno dito sa may Naay, Cavite. At yan, makikita nyo yung tulay na yan. At yung mga kulay blue at saka yung red na yan, part pa rin yan ng Malainin Park.
Makikita nyo rin yung development na ng mga kabahayan dito. At doon sa unahan na yan, no? Ayan na yung terminal ng tricycle ng mga dito sa may Malaining Park. So, kakaliwa na tayo dito at makikita nyo rin meron bang bakanting lot yan. Ayan, no? Gagawin natin magdedire-diretso na lang tayo. Papalusot na ng Erika Luis. Kita nyo dito, busy na yung lugar kasi ang dami ng residente rito. So meron na ring clinic dito. Kaya makikita nyo may naka-standby na ambulance. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Sama lang kayo sa pag-ikot natin sa pabahay ng gobyerno. So ayan, itong gate na to, pasok na tayo. Ito na yung pinakalikod ng Erika. So likuran to. Mamaya lalabas tayo dun sa may entrance ng Erika. Sa likod kasi ito ng Erika, yung nilusutan galing natin ng Malaining Park. So ayan yung terminal ng Erika, ng tricycle. So dapat kakanan tayo dyan pero papunta dun sa entrada. Kakaliwa tayo dito, papunta na dun sa may Cristo Pite Extension, yung kulay green. So dito lang sa banda rito. Ayun na yung Cristo Pite Extension, papasok tayo dyan. Katabi lang ng Erika. Pasok tayo dito sa gate. Ito na. Namimingwit yung mga kabataan sa kalsada. So kakanan tayo dito sa kanto na yan. Tapos yung nakita yung kalsada, dyan tayo lalabas mamaya. So inikutan natin yung mga gilid, yung mga dulo ng pabahay para makita nyo kung gaano talaga kalawak. At ito, kabilaan na yan yung Erika, yung kulay pulang bahay. Ayun yung unang design ng pabahay ng gobyerno na parang kala mo may second floor na. So ito na yung bago ngayon na ginawa dito sa Naik, row house na parang bungalow type. So ito na yung pinakadulo ng pabahay dito sa may Cristo Pite Extension. Malikot lang tayo kasi ang iniisip ko, nililingon ko yung mga kanto-kanto para nakikita nyo yung lugar. So dapat pala nagpo-focus na lang ako na ganyan para hindi magalaw yung camera natin. Although wala pa tayo talagang high-tech na camera, no? Like action cam, para mai-focus natin ng maayos kasi kita nyo naman yung mga views natin, hindi naman ganun kalaki. At yan kita nyo may bagong ginawa na dito sa may siguro may titira na rin dyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Kaya tsaga-tsaga lang muna na tayo dito sa pang video natin. So kita nyo, malawak pang lupa ito at nilagyan na ng semento ng kalsada. 100% yung bakanting lupa na nakikita natin both side, malamang sa malamang tatayon pa ng mga bahay yan. So hindi na tayo diretso doon, kaliwa na tayo dito sa na to. Mukhang malayo na doon, wala pa namang bahay nakatayo. Pero makikita nyo kung gaano nakalapad. So kaliwa na rin tayo dito. Ayan, nakita nyo diba, lapad pa ng lupa na bakante na wala pang nakatayo. At wala pang bahay yan, pero may mga poste na para sa kuryente. Ay, hindi lang napapansin nyo yung mga basura. So hindi ganun na
na ano kagad na ma-pick up ng nagbabasura yung mga basura ng mga residente. Kasi ang dami na nga talagang tao dito. Pang ilan na itong pinunta natin, pangatlo na itong pabahay. So Christopite na ito eh. Dito sa lugar marami nang na-relocate ito dito sa banda rito. Kaya makikita nyo may homes na, napayos na yung iba, mga ibang kabahayan. So pagka dinardiretso, kikita nyo na yung gate na yun sa dulo. Lalabas na tayo dyan. Kakanan na tayo, palusot na papunta dun sa Parkstone. So dito sa may Bukana, malapit sa gate, halos may mga nakatira na dyan. Okay, yan. Kaliwa na tayo. Makikita nyo rito may tulay, oh. Matarik ito, itong daan na to. Palusong ito. Diyan sa tulay. At may tulay na gumawa pa ng panibagong tulay. So, hindi natin alam ang significance bakit ganun, no? So, yan, paakyat. Nakikita nyo kung gaano katarik, oh. Kita nyo yung ahon natin, oh. So, ito yung entrance na ng Parkstone. So, yung mga kulay pula na yan, ang lugar na to ay Parkstone. So, karamihan ng mga na-relocate dito ay taga Parañaque, Tondo, Manila, taga Maynila. Pero, kalahati lang ng portion ditong sa may Parkstone. And then, taga Lawton, Manila. Marami pa rin bakanting bahay dyan. Tapos mamaya pagbalik natin, papunta dun sa may entrance ng Erica, sa kabila tayo nitong Parkstone dadaan. At ito, alam ko nasasakop ito ng Barangay Kalubkob. After ng Barangay Kalubkob, Barangay Molino, and then Barangay Halang. Ganun ka lawak itong pabayan na ito ng gobyerno, halos 3 barangay yung nasasakupan niya. So bali 4 pala kasi Malainin Park, no? Malainin Park as in Barangay Malainin Bago yun. Marami na rin tao dito. Kaya kita nyo busy na. Time to time may mga nakakasalubong tayo nakamotor. Kundi man nakamotor, naka-e-bike. So kikita nyo yung red yan, ayun yung oval. So nahati na yan dito sa mga pabahay. Papunta dun sa Hyacinth, Christopite. Kakaliwa tayo, kakanan tayo dito para makita nyo yung dulo. Para maano nyo kung gaano talaga kalapad. Ay, nagtatayo sila dito ng talipapa. Ay, may mga stall na, oh. Tapos, kaliwa na tayo dito. Dito marami ng tao dito, mga nalipat dito, taga Bacoor, saan pa ba? Bacoor, Naik, tapos Las Piñas ata man din. Oo. Mga nalipat dito. And then ano pala, partner rin pala ng Bacoor yun. Ayan, kikita nyo dito, malikot na naman yung pagbibideo ko kasi gusto kong ipagsilip sa inyo yung mga gilid-gilid, yung mga kantuhan para makita nyo yung itsura. Ang problem is, nagiging malikot yung video natin. Ayan, katulad nito, ang ganda na ng bahay, oh. At yan, terminal ng mga tricycle yan. Dito sa may, kung tawagin na yun, Hyacinth, itong parang blue na bahay. Parang blue-green dating. So, punta naman tayo sa dulo. Sama lang kayo, ha? Itong pag-ikot natin sa ano nito, medyo matagal. Kulang-kulang 1 oras to. Ito na yung pinakadulo. Kakaliwa na ulit tayo dyan. Papunta naman din tayo sa dulo. So yung mga dulo na yan, bahay na yan ay bakanting lote na rin naman na yun.
Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Sama lang kayo, ha? Ay, si ate, sa gitna ng kalsada naglalakad. So, ayan na rin yung pinakadulo. Yung dulo nitong mga kabayan natin, nakikita natin sa harapan, lupa. Merong dyan, irrigation, tapos lupa na rin na bakante. So, dito marami ng residente rito dahil marami ng narelocate. May mga porsyong marami ng tao, may mga porsyon din na pabahay na kukunti pa din lang yung mga nare-relocate o mga nakatira. So ito na rin pinakadulo, kakaliwa na tayo dyan. Doon sa kinanan natin, parang doon din tayo banda. Kakanan din. Pakanan naman tayo kasi pabalik na eh. Kanina papunta Kumanan tayo. So yun yung terminal ng tricycle. Kakanan na tayo dito sa kantuhan. Siyempre yun, may mga nagbabasketball. Sana isa sa importante talaga yung palaruan ng mga bata para malayo sa masamang bisyo. May napapaglibangan kaya yung mga kabataan diskarte din sila. Gumagawa sila ng court sa kalsada para sa ganun meron silang mapaglilibangan. Pagka kumaliwa tayo dyan, palabas na yan tayo. So, didiretso tayo papunta sa Christoph Height Extension tsaka Sabana. So, diretso lang tayo. Sama lang kayo sa tour natin. Itong kanto na to, pagka kumaliwa ka na, papunta na ng Naik View yan. So, gagawin natin, didiretso lang muna tayo, tapos saka tayo babalik, iikot pabalik kasi wala ka nang lalabasan dun. So, kung saan ka papasok dito sa lugar na to, doon ka rin lalabas. So, yan dito, maraming residente na rito, marami nang narelocate dito. Kaya itong lugar, busy itong lugar na to, kaya makikita nyo, daming sasakyan, at the same time, ayan, dami na rin mga tao. So, umuulan-ulan pa rin, umaambon-ambon pa rin. Pero tuloy pa din lang tayo sa pagbablog natin. Okay, yung nasa kanan natin, ayan na yung Christoph Height Extension. Yung kabilang side, ayan na yung Sabana. Kita nyo yung mga tao, kanya-kanyang pagpuputap ng mga negosyo. Especially yung talagang tindahan. Ayan yung number 1. So may bakanting lote rito, hindi natin alam kung ano gagawin dyan. Gagawin ba nilang talipapayan dyan? And then tuloy-tuloy lang tayo papunta dun sa pinakadulo na nitong Christoph Height. Haba niya, kita nyo oh. Napakahaba. So ayan yung bahay na nakikita nyo sa harapan, ayan yung pinakadulo. So kakaliwa na tayo dyan. Pagka Kumanan naman tayo dyan, bakanting lupa pa rin yan. So dito marami na rin na-relocate, marami ng tao dito sa lugar na to. Pero marami pa rin bakante.
Sana hindi kayo nahihilo sa video natin kasi malikot. Kasi gusto ko ipakita yung mga gilid eh. So kaliwa na tayo dito. At babalik tayo doon. Ito na yung pinakalikod naman ng ano. Ito na yung sabana na lugar. Ito na yung pinakalikod. Pinakadulo na dito sa may Cristo Fight Extension tsaka sabana. So babalik tayo doon sa dinaanan natin. Papunta naman tayo ng Naik View. Kakaliwa na tayo dito sa kanto na to kasi pagka dinulo natin dyan, babalik din tayo dito sa lugar na to. Kita nyo halos yung mga harap dito napaayos na nila oh. Halos napaganda na nila, napagawa na nila. So papunta na tayo nito ng ano, Naik View, pero ito part pa rin to ng sabana. So sa bandang unahan dyan, sa main road nito, ayan naman yung Cristo Height Extension. So ito na yung highway ang dinaanan natin. Makikita nyo may bagong kalsada. Saan kaya palusot yan? Ayan oh. Tabas yan sa mga palayan eh. Minsan nga videoan natin yun. So ayan, dito tayo nang galing. Sama lang kayo ha. Sama lang tayo sa tour natin dito sa pabahay ng gobyerno. So ayan, kakanan na tayo dito. Itinuro ko sa inyong dapat kakaliwa tayo nung pumunta tayo dito. Kakanan na tayo dyan. Papasok na ng Naik View ito. Ito, ano na ito rito? Hyacinth. Alam ko, Barangay Molino na to o Barangay Halang. Kasi alam ko yung Naik View ay sakop na ng Barangay Halang. At may tulay din dito papasok, no? Papunta sa Naik View. Siya, makikita nyo, pababa na yung kalsada, oh. At ayan yung tulay. So, ayan, may nakalagay ng Naik View. Ito yung main road nitong Naik View. Dito marami nang na-relocate dito sa bandang unahan. Mukhang may nakaset up pa na basketball court sa highway na to. Ginawa nila kasing basketball area. Ayan oh, kikita nyo. Kaya kakanan na tayo. Meron silang basketball tournament. Pero mobile naman yan. So nag-create lang talaga. Gumawa ng paraan yung mga kabataan para meron silang mapapaglibangan, mapapaglaruan. So dito, ito na yung pinakalikod, no? Nung pabahay ng gobyerno, ito yung pinakadulo. At dito merong, ayan, bakanting lote na yan dyan. Ang alam natin na mga facilities yan. So, tawag dito, school, ang itatayo, clinic, tapos multipurpose hall. So, basta ng mga facilities, no?
itatayo dito sa lugar na to. So sana yun yung gawin. And then sana magkaroon din ng basketball court. Ito yung kanto na to, pagka diniretso, mamaya doon tayo lalabas sa dulo na yun. Pagka kumaliwa tayo, pabalik na yan doon. So, ang gagawin natin, pakakanan tayo para makapunta tayo doon sa dulo. Ang problema lang dito sa lugar na to, wala pang kuryente. Kaya makikita nyo, putol yung poste ng Meralco. Dito sa banda na to, ito yung pinakadulo nitong Naik View. Wala pang kuryente. Kaya kawawa yung mga residente na na-relocate dito. Kasi wala pa nga silang kuryente na galing sa Meralco. So kadalasan yung iba nagtsatsaga dun sa solar. Problema, siyempre sa ilaw lang yun, walang electric pan. Kaya mainit talaga dito sa lugar na to, lalong-lalo na kapag summer. So yung iba parang meron na rin mga tawag dito. Yung nakikabit siguro sa meron. At saka yung isa pa rin problem dito, wala pa rin silang tubig, no? Sa mga bahay-bahay. So meron lang silang pinagkukunan na kailangan doon pa sila bibili para doon sa tubig nila sa pangangailangan nila pang araw-araw. Okay, ito na yung dulo. Yung likod ng bahay na yan, bakanting lupa na rin yan dyan. So, kumaliwa na tayo, di ba? Diretso lang tayo. Ito na yung dulo nung pabahay na to na dito sa Naik View. Di na tayo pupunta masyado sa dulo kasi babalik din lang tayo dito sa lugar na to. Kasi dead end, ilog na yan dyan eh. Pagka nagtuloy-tuloy ka na, tsaka wala na rin kabahayan dun. Kaya kaliwa na tayo. Pero ito yung pinakadulo na part nitong pabahay ng gobyerno dito sa Naik. Dito sa Naik View lalo. So tuloy-tuloy lang tayo, walang aalis Sama lang kayo sa pag-tour natin dito sa pabahay ng gobyerno kung gaano kalaki, kalawak na itinayo dito sa Naik, Cavite. At ito, kakanan tayo dito. So ito yung pinakalikod. Likuran na bahagi na ito. Tapos lulusot tayo sa likod naman ng Sabana, and then sa likod naman ng Parkstone. Tapos exit uli doon sa pinasukan natin. So ayan na yung pinakadulo. Likod na tayo, babalik na tayo doon sa may main road. So doon tayo nang galing kanina. So dito may bakanting lote pa rin dito. Alam natin school din yan. So elementary school daw yung itatayo dyan. So sana ayun talagang itayo nila. Pero dito sa lugar na to, sa bandang kanan, may ilog yan dyan. So parang paikot dito sa pabahay na to. Kapag tumawid ka dyan sa ilog, nadyan na yung pinakamalaking National High School sa may Barangay Halang. So kung magkakaroon tuloy dyan, napakalapit lang ng eskwelahan sa mga residente na malilipat o matitira dito sa pabahay ng gobyerno. So since na kung hindi magkakaroon, so kung hindi nyo kayo aalis dito sa panunod sa video natin, makikita nyo yung daan papunta dun sa papuntang Halang. So ayan, ito balik na tayo dito sa dulo, pabalik na tayo. Ito na yung main road nitong pabahay. So nandun sa gitna yung basketball court. Kaya ang gagawin natin dyan, kakanan tayo, papunta naman sa pinakadulo sa kabilang side. Kasi kanina pinasukan natin, kumanan din tayo, yung kanan na dulo yan, yung pagpasok natin. Ngayon, kanan naman na dulo, palabas tayo. Kasi nga hindi tayo makakadaan dahil mayroong basketball court, hinarang talaga nila sa kalsada. So dito sa banda rito, meron ng mga na-residenteng na-relocate, marami nang na-relocate dito. Kasi malapit na tayo sa entrance itong Naik View eh.
Tapos itong lugar talaga na to, napakarami ng mga tao. So halos ng mga bahay dito ay may mga pamilya na nakatira. Ang problem lang talaga dito sa pabahay ng gobyerno, hindi ganun kadami yung oportunidad na trabaho, hanap buhay. So hindi katulad sa syudad na napakadaming hanap buhay, halos dikit-dikit. At the same time din, yung isa sa pinaka mabigat din, kasi nga probinsya, so naka-provincial rate lang yung sahod ng mga manggagawa dito. Pero paunti-unti, dahil sa dumadami yung tao, dumadami na rin nagpuputap ng negosyo dito sa Maynaik, Cavite. Kasi nga siyempre marami na yung mga nagiging client. So dumadami yung possible na maging customer ng mga negosyo. Kaya halos ayun, nagbo-boom na yung para sa akin ekonomiya, ha. Dahil nga siyempre yung business lumalago, dumadami. Paunti-unti magiging